Purihin ang Panginoon sa magandang hapon na ito na muli pong ibinigay niya po sa atin at tayo naman po ay nandirito upang manalangin, upang dumulog sa Panginoon at makinig ng mensahe galing po sa salita ng Diyos. Tayo po ay manatiling nakatayo at ating pong buksan ang ating pong mga Bible sa Mark chapter 13, verse 31. Mark chapter 13, verse 31. Babasahin ko po ang verse 31 hanggang 37. Just follow with your eyes. Sabi po rito, verse 31, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is. For the Son of Man is as man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even or at midnight, or at even cock-crowing, or in the morning, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto you all, watch. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa biyaya na inyo pong ibinigay sa bawat isa, sa amin po Panginoon, na kami po ay may pribilehiyo na makapanalangin po sa inyo at mag-aral po na inyong salita. In spite po sa mga pangyayari sa sitwasyon namin ngayon, kayo po pa rin ang nagbigay sa amin ng panahon, ng pagkakataon na kami po ay lalong lumapit po sa inyo. Sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, kami po ay inyo pong bigyan ng pag-unawa sa inyo pong mga salita na aming pong maririnig sa hapong ito. Gamitin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng karunungan, hindi po ako makita kundi kayo po Panginoon. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Paupo na po kayo. Sabi nga sa Bible, be instant in season or out of season. Nagulat ako kanina kasi galing po kami sa Pasay. At nung andito na kami, mga 1:30 or 2:30 I think, biglang may nag-text. At nagulat ako, sabi, Preacher Herbie, kayo daw po ang magbibigay ng mensahe sa hapong ito. It's all about prayer. Sabi nga, bilang manggagawa ng Panginoon, sundalo ng Panginoon, ay hindi po tayo umaatras. Lalong-lalo na po ang ating pong pastor ay abante. Amen po ba? Kaya po ay ito po ay ang ating pong binasa sa Mark chapter 13, verse 31 to 37, ay aking pong binigyan po ng pamagat na watch and pray. Okay. Sa sitwasyon po natin ngayon, ay lahat ay sa totoo lang nagulantang, no? Sa biglang mga pangyayari, no? How could you imagine nung last year, fresh pa sa atin ang eleksyon. At masayang-masaya po tayo dahil nanalo ang ating congressman. Amen? And then, dumating po ang December. Masayang-masaya po tayo. And then, our beloved pastor is giving us all his plans, all his vision about 2020. At kung ating pong naalala pa at hindi natin nakakalimutan, ang theme ng ating pong 2020, year 2020 is prosperous and healthy. Amen? But you know, napakatindi. Nagulat ang karamihan at halos buong mundo dahil pumutok po ang, hindi po bulkan talang gumulat sa atin ng matindi, pumutok din, di ba?
Pero ang talagang matinding pumutok, itong virus na to. At hanggang ngayon, sabi na dito, the virus COVID-19 spreading its havoc across the globe. Imagine that, no? For a very short period of time, ganun po ang kanyang ginawa, no? Itong virus na ito. And kung inyo pong maalala, our beloved pastor once said, yesterday, and I quote, sabi po niya, about this virus, a tiny virus, smaller than a grain of sand, brings humanity into its knees. Napakaliit po, no, na virus na yan, pero nagawa niyang palurin ang buong mundo. Okay? So, tingnan po natin ang statistics ngayon, kung ano po ang nangyayari sa virus sa disease na ngayon na yan. Tingnan po natin, nandito po, meron po akong kinuha na statistics po rito. At ito po ay 20 minutes ago. Ito po ang statistics. Unahin ko po muna ang sa Pilipinas. Okay. Today, or I think midnight, no? Ang confirmed na infected po ng virus is 4,648. 4,648. At meron pong namatay na 297. I think tumaas pa yan ngayon, no? Ang naka-recover po is 197. Yan, dito lang po yan sa Pilipinas. And how about naman po sa buong mundo? Ito po ang statistics, no? Ang confirmed na infected sa buong mundo is 1,850,220. Ang namatay na po is 114,215. At ang naka-recover is 430,455. Ganun po kabagsik. Ito pong disease na ito, itong COVID-19 na ito. Okay? At lahat po ay nagulantang. This dreadful disease caused fear among the hearts of men. Di po ba? Tayo nga lang no? Talagang nag-iingat po tayo. Hindi po ibig sabihin na talaga na mayroon na po tayong tinatawag na tawag dito. Iba na yung ating iniisip o may term doon yung paranoia. Pero because of this, ginagawa natin ang lahat, sinusunod natin ang mga guidelines na binibigay po sa atin ng government just to avoid and just to make ourselves safe from this virus, this dreadful virus. Okay? Because, number one, sabi po ng ating pastor, it is not the making of God. It is all the making of man. Bakit po? Because of sin. Punot dulo po niyan, talaga yung kasalanan ng tao. In James chapter 1 verse 15, sinabi po diyan, then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Ganun po. Umpisa pa yan nung nilikha ng Diyos si Adan at saka si Eva. Sin bringeth forth death. Okay. In Romans chapter 6:23, alam po natin, lahat po tayo, memorize po natin yan. Sabi niya, for the wages of sin is death. Okay? So, ano po ang ating dapat ma-realize? Dahil po sa ating sitwasyon na ngayon. Alam ko, bawat isa po sa atin, kasi nandito po tayo, dahil nandito po tayo, marami po tayong na-realize sa mga buhay po natin. Marami po tayong na-realize sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos. At we are so glad na ang mga kapatiran po natin, kahit na ganito po, ay nandito pa rin sa
sa bahay panambahan ng ating Panginoon. So, ano po ba ang dapat natin pang maidagdag sa ating pong mga realization bilang mga anak ng Diyos? Ito po, no? Ang sabi ko kanina, watch and pray. Sabi po rito, therefore, it is the command of Jesus that we must watch and pray. Number 1, dahil po tayo ay mga anak ng Diyos. We are the children of God. And not only the children of God, we are the soldiers of God. Amen? Palagi po natin, kanina, nag-uusap kami doon sa Middle at nakita namin yung mga posting ng mga ibang kapatiran natin at nakalagay doon sa kanila pong mga Facebook, sa kanila pong mga messengers, sa kanila pong tawag dito, mga pictures, frontliners, no? Diyan sa labas, may nakalagay diyan, di ba? Frontliners. Punta tayo doon sa palengke, may frontliners. Amen? At pinapalakpakan po natin ang mga frontliners. Amen po ba? Pinagpipray po natin ang mga frontliners. At sinasabi pa nga natin ang mga frontliners na yan that they are working against to control this virus, no? To help people, okay? To cure people or to help them, no, recover. Ay tinatawag natin silang mga heroes, amen? At lahat po ginagawa ng buong mundo para ma-recognize po sila. Amen? Why? Because they are the one doing the job as frontliners against this disease. Amen? Okay? But you know, long time ago, napakahaba po ng panahon. Mula pa po sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan, paulit-ulit na lang po sinasabi ng ating po mga pastors, mga mensahero, lahat po, nababasa po natin sa Bible. But it seems that we believers, sometimes we forget at siguro hindi naman nakakalimutan, parang hindi na lang natin masyadong binibigyan ng pansin. Ano po yon? Na tayong mga anak ng Diyos, na tinatawag na mga sundalo ng Diyos, minsan nakakaligtaan natin na tayo pala ang mga frontliners ng Panginoon. Amen? Spiritually speaking. Why? Kung may sa physical realm, pag pinag-usapan po natin ang mundo, ay mayroon po tayong dreadful disease, no? na kalaban. In reality, ang sabi po sa atin ng Bible, ay mayroon din po tayong hinaharap na the dreadful spiritual disease of man. Ano po ito? Ang kamatayan ng tao doon po sa dagat-dagatang apoy. Alam po natin yan. Everybody knows that. At tayo po, I just want to remind everyone na tayo po ay mga frontliners din. At ano po dapat ang ating ginagawa? Katulad din po ng mga frontliners na nakikita natin diyan, na nakapaligid po sa ating po mga ospital, sa ating po mga checkpoints. Ano pong kanilang ginagawa? Ito po, number 1, they watch. Amen? Hindi ka nakakita ng frontliner dyan na tutulog-tulog. Nakakita ka bang frontliner na andyan na, may mga pasyente dyan, may COVID, tapos patutulog-tulog, hindi mahawa sa sakit. Amen? Talagang ano yan agresibo yung mga frontliner, kompleto yan. May mga kung ano-ano nga pinalalagay sa mga sarili. May nakamask yan, di ba? Why? Because they are watching. So, it is also a reminder to us as being a frontliner for the Lord Jesus Christ, for the gospel of the Lord Jesus Christ, that we have also to watch. Ano po? Bakit po we have to watch? We have to watch out for our enemy. Amen? If you could remember what our beloved pastor told us last Saturday. Sabi niya, I am going back to my self-quarantine. Kahit natapos na. You know, I don't know sa inyo pero sa akin po,
what struck me the most is, while our beloved pastor is telling us like that, is, this is my duty. Oh, as a preacher, as a member of this church, to pray for my pastor. Why? Because I know that my pastor is waging war against the enemy. Amen? And if our pastor is waging war against our enemy, tayo po'y mga sundalo. At kasama din po tayo doon. At wag din po nating kalimutan na ang ating Panginoon are engaging and waging war against the devil. So, we need to watch out for our enemy. Sabi ko kay Pastor Robert, sabi ko, kung hindi kaya ng dyablo, ang ating pastor, titirahin ng dyablo yung mga member. That is why we believe that in prayer and meditation, earnest prayer, nakikipaglaban po tayo, at naghahanda po tayo. Watch out for our enemy. Why? Number 1, he is like a roaring lion. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ano pa po? He is very subtle, very wise po ang ating kalaban. Itong coronavirus na to, padala po ito ng kalaban natin. Hindi ito po galing sa Diyos. Sabi po ng ating pong beloved pastor. This is not the doing of God. It is the doing of man, of the world, and of the devil. Acts chapter 13, verse 10. Ano po nakalagay po sa Acts chapter 13? Verse 10. Sabi po, and said, O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Ito po, sinabi po ito. Doon po sa mga kalaban ng ating Panginoong Jesucristo, kalaban po ni Paul. Yung mga umaaway kay Apostle Paul. Why? Because they are the children of the devil. The devil is so wise, full of mischief, full of subtlety, full of unrighteousness. Yan. At ano pa po? Why we have to watch out for our enemy? Ito pong ating kalaban. 3 palagi yan The devil, the world, and ourselves. Ang ating flesh. Okay? John 8:44. Ano pong nakalagi ang sabi po dito? John 8, verse 44. Ang sabi po dito, Ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning. Tingnan natin po anong nangyayari sa atin ngayon. Libo-libo pong namamatay. Libo-libo po ang namamatay. Kung pag-aaralan niyo po ang virus, sabi po ng mga scientists, ang virus is a non-living organism. Wala pong buhay ang virus. Hindi katulad po ng bacteria, living po yun ang bacteria. But viruses are non-living organism. Wala pong buhay yung mga yan. Same as sin. Sin is without life. Sin separate us from the source of life. Amen? So no way na itong virus na ito, itong plague na ito, manggagaling po sa Diyos. It is from the devil. Amen? So yan po. Sabi niya po rito, he was a murderer from the beginning and abode not in truth, because there is no truth in him.
when he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Our enemy is a murderer and a liar. Oh. Okay? Meron nga pong sinabi ang our beloved pastor yesterday, sabi niya, you know, after this virus, no, matututo na ang ating gobyerno. Matututo na ang ating mga scientist. Why? Because they will adjust. They will develop our technology how to avoid this kind of pandemic again. No? Kasi marami nagsasabi na mauulit ito eh. Marami pang darating. So, anong gagawin po ng mga matatalinong tao ng ating gobyerno, ng mga mayayaman? They want to avoid it and they want to develop technology. Okay? At meron pong ini-introduce yung microchip na yan. Nababasa po natin. So, how about kung mangyari yan? At lahat tayong mga anak ng Diyos, no? Oh, lalagyan po ng microchip na yan. Anong gagawin natin? See? Oh. Why? Because the devil is subtle. He is like a roaring lion. He is a liar and he is a murderer. So therefore, we must watch and pray. Not only to watch and pray for our enemy. Yon. Kasi meron namang mga tao na palagi na lang tinitingnan. Oy, ano bang ginagawa ng Diablo? Ano bang ginagawa ni Antichrist? Puro na lang gano'n, no? No, let us balance, no? Let us balance kung ano po dapat ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Of course, we must know our enemy, no? Hindi po natin kalaban ng ating kapatid, hindi po natin kalaban sino kundi ang kalaban po natin ang Diablo, ang mundo at ang ating flesh. Ano po ang dapat natin pang i-watch? Number 2, ito pong balancing, no? Not only that we are watch out for our enemy, but we have to watch also for the return of our Lord Jesus Christ. Oo. Christ will come as a thief in the night. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 10. Sabi po dito, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Okay. Ito pong thief in the night, ang ini-emphasize po dito, na pag ang isang magnanakaw ay pupunta sa bahay po natin, hindi natin alam kung kailan. Hindi po siya nagpapaalam. Hindi po natin malalaman kung kailan po pupunta, aakyat ang magnanakaw sa ating bahay. Ganon din po ang ating Panginoon, no? Walang nakakaalam kung kailan ang eksaktong araw, eksaktong panahon, oras, no? Ng kanyang pagdating. So therefore, we have to watch. We have to pray because the Lord Jesus Christ will come, no? His imminent return, no? He will come like a thief in the night. So, if you are watching, no? Ano po ang ating ginagawa? Siyempre, hindi ka natutulog, di ba? Hindi po tayo tumitigil sa paggawa ng mga gawain para po sa ating Panginoon. Why? Because we are watching. No? We have to pray. No? We must pray for the strength against, no, the enemy. Why? Because our flesh is weak. No? Our health needs to be healed in James chapter 5 verse 16. And also, let us also consider what Apostle John told us in his prayer. Ito po ang last prayer ni John sa Revelation chapter 22 verse 20. Tingnan po natin kung ano po ang kanyang sinabi. Revelation chapter 22 verse 20. Ang sabi po ni John, he which testifies this thing saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Yun po ang huling binanggit ni John. The huling statement na binanggit ni Apostle John sa New Testament, sa Book of Revelation. Even so, come, Lord
Jesus. Okay? In conclusion, let us therefore watch and pray. Ano po ang sabi? Dito po sa Romans chapter 8, verse 18. Everything that we encounter, everything that we experience in this world, ay sinabi po dito sa Romans chapter 8, verse 18. Ang sabi po dito, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Tayo pong mga anak ng Diyos, we are conquerors. We are soldiers of God. We must watch and pray. Katulad ng mga frontliners na yan. Sabi nga ng ating pastor, after this plague, ano pong mangyayari? Persecution na po yan. Persecution na po yan. Hindi po tayo tinatakot. But you know, if you are a courageous, brave warrior, brave soldier, nandun sa mga kamay mo, di ba Brad, no? Pag andan ang kalaban mo, talagang nandun sa mga kamay mo na talagang lalaban ka. Di ba, Brad? Sa pagiging sundalo. Why? Because being a soldier, you are trained for battle. Amen? You are trained for battle. That is why our beloved pastor is doing his best to train us for battle. Biruin mo. Nakikita po natin na sa higaan na, nagpipreach pa, nagtuturo pa sa atin kung paano makipaglaban at paano mamuhay ng isang tunay na anak ng Diyos. He is training us. He is teaching us para saan? For our battle. We are in the battlefield. Amen? Marami tayong dapat na i-rescue ng mga kaluluwa. Marami po tayong mga kaluluwa na dapat nating iligtas doon sa kapahamakan. The dreadful disease of sin. So, we are preparing for that. We are in a battle. We are a conqueror. But, sabi nga dito, we must watch and pray. Sabi nga dito sa Romans chapter 8, verse 37. Romans 8, verse 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Ephesians chapter 6, verse 11. Ephesians chapter 6, verse 11. Ito pong sabi niya, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Christians, believers, mga kapatid, we are in a battle. Maybe we are now sa panahon ng may plague. Maybe wala pa masyadong persecution. But you know, virtually, we are being persecuted. Ako, hindi ko ma-imagine, na darating ang panahon na hindi lang po 10 feet o 13 feet ang distance natin sa isa't isa. Darating ang panahon na pagbabawalan na tayong pumunta sa ating mga eklesiya, sa ating mga building, sa ating mga bahay panambahan. The question is, ano po ang dapat nating gawin? Ito pong sinabi niya sa Ephesians chapter 6, verse 11. We must put on the whole armor of God, that we may stand, we may able to stand against the wiles of the devil. Let us stand. We are not an ordinary people. We are the frontliners of God. Amen? We are the frontliners of God. We are the children of God. At itong panahon na ito, sabi nga ng Panginoon, balikan po natin, sa Romans chapter 8, verse 18. Ito po ay wala po ito lahat. Kung ikumpara niyo po, yung kumpara po natin, sa ibibigay po sa atin ng Panginoon po doon sa kalangitan. This is our chance, to work hard, to serve God hard, to watch and pray harder and harder as the Lord's return. The Lord Jesus Christ will return soon. Di natin alam kung kailan. Pero ang alam po natin ay babalik po siya. Itong
panahon na ito na araw-araw, nandito po tayo sa kanyang bahay-sambahan. Maganda po ito. We must love it and we must be serious enough to do this every day. Why? Because we are the soldiers of God. We must watch and pray. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa lahat na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na binigay niyo po sa amin. Warning sa lahat po ng mga mensahe na inyo pong itinuro sa amin sa pamamagitan po ng aming senior pastor. Sana po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng strength pa, biyaya, lakas, upang mapagtagumpayan po itong mga challenges na ito sa aming pong buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay? Thank you.